Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang My Name is Vendetta. Nagsimula ang eksena sa gitna ng isang ice hockey game kung saan makikilala natin si Sophia na seryosong naglalaro kasama ang kanyang grupo. Nang mga sandaling iyon, pinapanood siya ng kanyang mga magulang na nagbigay sa kanya ng lakas at suporta upang maka-score at manalo sa laro. Pagkatapos ng laro, nagmadali si Sophia para makipagkita naman sa kanyang boyfriend na si Hakim. Habang inihintay naman siya ng kanyang mga magulang, proud naman sa kanya ang kanyang ama na si Santo at inang si Ingrid. Samantala, nakapangako naman si Santo sa kanya na tuturuan niya itong magmaneho kapag maganda ang ipinakita nito sa kanyang laro. Nang hapong iyon, nagtungo sila sa bundok para mag-driving lesson dahil gusto ni Santo na ihanda siya sa pagkuha ng lisensya bago siya mag-18 taong gulang. Habang magkasama sila, nagpaalam si Sophia para makipag-date kay Hakim sa darating na weekend. Dahil alam niyang nagdadalaga na ang kanyang anak, kaya pumayag na rin si Santo dito. Sinubukan naman ni Sophia na kuhanan ng litrato ang kanyang ama, ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang makita ang kanyang mukha sa social media. Ngunit palihim pa rin itong kinuhanan ng litrato at ipinost pa ni Sophia. Sa kasamaang palad, ang biometric data mula sa litrato ay nakuhang ma-access ng mga taong naghahanap kay Santo. Isang araw, habang nasa trabaho si Santo kasama ang kanyang bayaw, hiniling niya rito na sunduin si Sophia sa eskwela. Ilang sandali pa, pagdating nila sa bahay, nalaman nilang wala pa rin si Santo. Kasunod nito, bigla silang sinalakay ng dalawang lalaking armado ng baril. Walang awang pinatay ng mga ito si Ingrid at ang bayaw ni Santo. Narinig naman ni Sophia ang gulo at agad na tumakbo palabas upang makaligtas. Hinabol naman siya agad ng mga goons, ngunit dahil pamilyar si Sophia sa lugar, nagawa niyang tumakas papasok sa gubat. Dahil dito ay hindi na siya inabutan pa ng mga kriminal. Sa kabilang banda, habang pauwi si Santo, tinawagan niya ang kanyang asawa, ngunit walang sumasagot. Nang tawagan niya si Sophia, hindi rin ito sumasagot, kaya nagmadali itong umuwi. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng bangkay ng kanyang asawa at ng bayaw. Ilang sandali pa, dumating naman si Sophia at agad niyang isinama ang anak upang tumakas. Habang nagmamaneho, humingi ng paliwanag si Sophia, ngunit sinabi niyang magpapaliwanag siya kapag ligtas na sila. Ilang sandali pa, dumating sila sa isang abandonadong lugar. Nagtaka naman si Sophia kung bakit hindi ito tumatawag ng pulis. Ngunit sinabi ni Santo na huhuliin siya ng mga ito kapag ginawa niya iyon. Samantala, ang Italianong mafia na si Don Angelo ay tinawagan ng kanyang mga tauhan para mag-report sa kanya. Ipinagmalaki ng mga ito na napatay na nila ang target. Ngunit nang ipakita nila ang footage ng pagpatay, nagalit si Don Angelo dahil hindi tamang tao ang kanilang napatay. Iniutos sa kanila na ayusin ang kanilang trabaho o papatayin silang lahat. Sa ibang eksena, naalala ni Santo ang nakaraan ng patayin niya ang anak ni Don Angelo. Pagkatapos ay tinignan niya ang kanyang mga peking ID, plaka ng sasakyan at mga passport. Samantala, habang naguguluhan si Sophia, sinabi sa kanya ni Santo ang katotohanan ng kanyang tunay na pagkatao bago pa niya nakilala ang ina nito. Ang kanyang totoong pangalan ay Domenico Franz. Ang kanilang pamilya ay miyembro ng Sicilian Mafia, kaya lumaki siya sa magulo at marahas na buhay. Nakalaban naman ng pamilya nila ang karibal nilang mafia group at napatay niya ang panganay na anak ni Don Angelo dahilan upang magiganti ang mga ito.
Pagkatapos ay binigyan niya si Sofia ng telepono at inutusan itong huwag tatawag kanino man maliban sa kanya. Lihim namang tinawagan ni Sofia ang kanyang boyfriend na si Hakim para sunduin siya, ngunit dahil dito ay namonitor ang kanilang lokasyon. Samantala, si Bituso, ang lalaking nagpadala sa mga goons na sumalakay sa pamilya ni Santo, ay natanggap ang impormasyon na pinatay nila ang maling tao. Ngunit ng mga sandaling iyon ay bigla siyang sinalakay ni Santo at pinahirapan upang ibunyag ang lahat ng impormasyon na kailangan niya tungkol sa pagpatay sa asawa at bayaw niya. Sinabi nito na ang utos ay mula kay Don Angelo na nagpadala ng 2 goons para gumawa sa misyon. Matapos malaman na ang isa sa mga ito ay kilala sa tawag na Ruth, ay pinatay niya na rin kagad ang lalaki. Sa ibang eksena, dumating naman si Hakim sa lokasyon at kinuha nito si Sofia upang itakas. Ngunit habang nasa daan, nakasalubong nila ang mga tauhan ni Don Angelo at hinabol sila. Nang bumalik si Santo, wala na si Sofia at nakita nito ang denial na numero sa telepono. Lumabas siya at tinawagan nito. Nang makita niya ang mga bakas ng gulong ng motorsiklo, nalaman niyang si Hakim ang kasama ng kanyang anak. Samantala, si Sofia at ang kanyang boyfriend ay patuloy na hinahabol ng mga armadong lalaki. Sa kasamaang palad, nahuli sila ng mga ito. Agad namang sinabi ni Hakim na tumakbo na si Sofia palayo. Pagkatapos noon ay pinagbabaril ito hanggang sa mamatay. Nagawang dakpin ng mga armadong lalaki si Sofia. Sinubukan nitong lumaban, ngunit hindi niya magawang matalo ang mga ito. Dinala siya sa likod ng kotse at itinali, pagkatapos ay iniwan siya sa trunk. Nang mga oras na iyon, dumating si Santo at inatake niya ang mga kalaban. Sa gitna ng labanan, sinaksak niya ang lalaki sa tiyan. Nagawa namang makatakas si Sofia sa pagkakatali. Pagkatapos ay binaril nito ang isa sa mga kalaban na tinamaan sa likod at nagbigay daan kay Santo upang atakihin at mabali ang kamay nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at pinatay ito ng walang awa. Nang makita ni Sofia na patay na si Hakim, wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumama sa kanyang ama. Sa ibang eksena, nagalit si Don Angelo sa kanyang anak na si Michael matapos siyang sisihin nito sa pagpapatuloy sa mga alitan ng pamilya. Sinabi ni Don Angelo dito na siya ay walang respeto dahil sa pagtuon lamang nito sa mga negosyo at sinabi niya na sana ay siya na lang ang pinatay ni Santo. Habang nagdadrive patungong Milan, nag-aalala naman si Sofia sa sugat na tinamo ng kanyang ama. Dahil dito ay muntik pa silang madisgrasya sa kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang sandali, huminto sila sa isang gasolinahan at inutos ng kanyang ama na bumili siya ng ilang kagamitan at gamot para sa kanyang sugat. Pagkatapos ay pumunta ito sa banyo at doon ginamot ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay bumalik si Sofia sa kotse at pumesto sa driver's seat. Pagbalik ni Santo, nagtanong si Sofia kung kailan matatapos ang lahat. Sinabi niya dito na tatapusin niya ang kanyang sinimulan 20 taon na ang nakalipas. Nagmaneho sila ng ilang sandali at nagpahinga upang makakuha ng ibang sasakyan at patuloy na nagmaneho patungong Milan. Samantala, nakipagkita si Don Angelo kay Ferrario, isang hacker na magaling sa technology gamit ang facial recognition na siyang ginamit nito upang mahanap si Santo sa unang bahagi ng eksena. Gusto ni Don Angelo na gamitin ni Ferrario ang software sa pampublikong CCTV camera upang subaybayan nito ang mga kilos ni Sofia at Santo. Pumayag naman ito dahil dati itong empleyado ng gobyerno at madali siyang makakakuha ng access sa lahat ng pampublikong kamera sa Milan. Samantala, habang naghahanap ng matutulugan, nakita ni Santo ang isang gusali kung saan sinira niya ito upang makapasok at pinapunta si Sofia doon sa pamamagitan ng isang text. Sa paglala ng kanyang sugat, nakahanap si Santo ng isang lugar upang magpahinga, ngunit sandali lang ay nawalan na siya ng malay. Hindi namang maiwasang mag-alala ni Sofia sa kalagayan ng kanyang ama, kaya kumuha ito ng ilang pera at lumabas upang humanap ng tulong medikal. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang pharmacy, ngunit sa kasamaang palad ay sarado na ito.
Nakiusap si Sofia upang buksan at tulungan siya, ngunit tinanggihan siya ng mga ito, kaya't ipinakita niya sa kanila ang dala niyang pera, dahilan upang pagbigyan siya ng mga ito. Agad na inilipat si Santo sa klinik, habang ng mga sandaling iyon ay nagkakaroon siya ng mga alaala nang ipinanganak si Sofia. Nanatili naman si Sofia sa tabi ng kanyang ama, at nang tingnan nito ang kanyang wallet, nakita nito ang isang larawan ng kanyang sarili at ng kanyang mga magulang na magkasama at nagtatawanan. Matapos ang ilang sandali, gumaling ng bahagya si Santo at sinabi nito kay Sofia na kailangan na nilang umalis, dahil naisip nito na malamang ay nahanap na sila ng mga taong sumusunod sa kanila sa mga lugar kung saan sila huling nakita ng mga kamera. Samantala, ang mga tauhan ni Don Angelo ay nakarating sa lugar upang dakpin ang mag-ama. Nang makarating sila sa ospital, agad nilang hinanap si Santo, at nang makita ito ni Ruth, agad niya itong pinaputukan habang hinahabol. Sa ibang eksena, nagawa namang makakuha ni Sofia ng isang sasakyan at agad na minaneho ito patungo sa kanyang ama. Ngunit ng mga sandaling iyon, nagkaroon ng mainit na labanan sa pagitan ni Santo at Ruth. Nagawa namang makuha ni Santo ang baril, ngunit nakatakas naman si Ruth. Habang papunta si Sofia sa ama, sinalubong naman siya ng isa sa mga kasamahan ni Ruth at tinutukan siya nito ng baril. Mabilis namang dumating si Santo at agad na binaril ito sa ulo. Pagkatapos ay mabilis silang umalis. Alam ni Santo na hindi siya tatantanan ng kanyang mga kalaban, kaya nagdesisyon ito na sanayin si Sofia upang matulungan siya sakaling may mangyaring hindi maganda. Binigyan niya ito ng pangunahing kaalaman kung paano gumamit ng patalim, at higit sa lahat kung paano tapusin ang kanyang mga kaaway. Nang gabing iyon, nakuha nila ang blueprint ng gusali ni Don Angelo at ipinangako ni Santo kay Sofia na sila ay lilipat sa South Africa kapag tapos na ang lahat. Kinabukasan, nagtungo si Sofia sa gusali at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng detalye ng seguridad. Muntik na siyang mahuli ng isang gwardya, kaya nagpanggap na lamang siya bilang isang naligaw na turistang Aleman. Samantala, inatake naman ni Santo ang isang lalaki at pinilit itong magmaneho papasok sa gusali. Pagdating sa loob, inutusan niya itong lumabas ng sasakyan at sinuntok ito upang mawalan ng malay. Mabilis siyang nagtungo sa control room at sinaktan ang lalaking naroon upang buksan ang pinto para sa kanya. Samantala, sa labas, gumawa ng distraction si Sofia upang bigyan ng pagkakataon si Santo na makapasok sa loob ng opisina ni Michael. Nang makapasok ito, agad niyang itinutok ang baril dito. Habang inilalabas si Michael, sumunod ang mga gwardya, ngunit nang mailagay na ito sa sasakyan, napansin ni Sofia ang isang lalaki na may baril at binabagsak ito gamit ang kanyang sasakyan. Nagkaroon ng putukan sa parking lot habang sinisikap ng mga gwardya na pigilan si Santo. Napatay niya ang ilan at sumakay sa kotse kasama si Sofia. Bagamat hindi madali ang kanilang pagtakas, nagawa nilang mapigilan ang mga kalaban at nagmaneho palayo kasama si Michael. Pagkatapos, kinuhanan ni Santo ng larawan si Michael at ipinangako kay Sofia na magiging maayos din ang lahat. Tinawagan naman ni Santo si Don Angelo at pinadala ang mga larawan ni Michael, katibayan na hawak niya ito. Pakakawalan lamang niya ito kung aaminin nito ang lahat ng kanyang mga krimen at ibibigay ang mga pangalan ng mga politikong kasabwat niya. Hiniling din niya na ibigay ang lahat ng detalye ng kanyang mga account upang mailigtas ang kanyang anak. Samantala, nagkita sina Don Angelo at Ferrario na tumulong upang matunton ang lokasyon ni Santo at nagpadala ng mga tauhan upang tapusin sila sa pamumuno ni Ruth. Pagdating sa lokasyon, agad na kumalat ang mga tauhan ni Ruth para hanapin sina Santo. Ngunit sinugod ni Santo ang mga ito at pinatay ng paisa-isa sa isang larong taguan habang patuloy na nagpapalit ng posisyon. Pinasabog niya ang bomba sa loob ng sasakyan upang patayin ang ilan sa mga ito hanggang si Ruth na lamang ang natira. Sinubukan ni Ruth na hanapin si Santo upang tapusin, ngunit bigla itong sumugod mula sa likuran at sinaksak siya.
Tinawanan naman siya ni Ruth at sinabing hindi karapat-dapat ang tulad ni Santo na magkaroon ng pamilya at inamin na isa siya sa nagpapatay sa asawa ni Santo. Dahil dito, walang awa niyang sinaksak si Ruth hanggang sa mamatay ito. Samantala, lumapit naman si Sofia kay Michael na humihingi ng tubig at sinubukang linlangin ito na sinabing mas masahol pa si Santo kaysa sa kanyang iniisip. Ipinagtapat ni Michael kung paano pinatay ni Santo ang kanyang kapatid at iba pang mga tao at sinabihan si Sofia na maaari pa siyang umiwas sa gulo. Hiniling nito na kalagan siya dahil ang away ay sa pagitan ng mga pamilya at wala siyang kinalaman dito. Ilang sandali pa, tumawag naman si Santo kay Sofia, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sinusubukan pala ng pulisya na ma-detect ang kanilang lokasyon at nang ma-confirm ito, nagpadala agad ng 2 squad sa mga lokasyon ni Santo at Sofia. Samantala, balik sa pag-uusap ng mag-ama, sinabi ni Santo kay Sofia na hindi naging matagumpay ang kanilang plano at ang tanging paraan lamang para mapanatili ang kanilang kaligtasan ay patayin si Don Angelo. Sa mga sandaling iyon, ipinaalala ni Santo sa kanyang anak kung gaano siya nagbago dahil kay Sofia at kung gaano niya ito kamahal. Sinabihan niya din ito na matutong mabuhay nang wala siya. Iyak naman ng iyak si Sofia habang nag-aalala sa kalagayan ng ama. Pagkatapos, agad na pinuntahan ni Santo ang bahay ni Don Angelo at isa-isang pinaslang ang lahat ng bodyguard na naroon. Hanggang sa makarating siya sa kwarto nito, wala siyang sinayang na oras. Agad niya itong sinakal hanggang sa mamatay habang sinisisi niya ito sa nangyaring pag-atake sa kanyang pamilya. Samantala sa labas, dumating na ang pulisya. Habang lumalabas si Santo upang harapin ng mga ito, sinadya niyang magpabaril at tuluyang binawian ng buhay dahil sa dami ng tama ng bala na tinanggap ng kanyang katawan. Dumating naman ang pangalawang grupo ng pulisya at iniligtas si Michael habang si Sofia naman ay dinala sa isang simbahan. Pagkatapos ng ilang buwan, inilipat si Sofia sa isang orphanage, ngunit isang araw, binisita siya ni Michael. Sinabi nito na nakausap niya na ang hukom at na-dismiss na ang lahat ng kaso laban sa kanya. Ipinangako din ni Michael na nais niya nang tapusin ang mga away pamilya ng kanilang nakaraan. Sinabi din niya kay Sofia na makipagkita sa kanya kapag lumabas na ito sa ampunan para sa anumang tulong na kailangan niya. Subalit paglabas ni Michael sa orphanage, nakipagkita siya kay Ferrario. Sinabi nito ang kanyang balak na patayin si Sofia sa parehong paraan kung paano sinakal ang kanyang ama. Pagkaraan ng ilang taon, 18 taong gulang na si Sofia at nagplano ito ng pagtakas mula sa ampunan. Nang malaman ni Ferrario na wala na si Sofia sa ampunan, agad niyang inireport ito kay Michael. Habang nag-uusap ang dalawa, nagulat si Michael sa kanyang paglingon nang makita si Sofia sa kanyang opisina. Tila alam na ni Sofia ang balak ni Michael na patayin siya. Dahil sa parehong sitwasyon, ipinakilala ni Sofia ang sarili bilang isang kaibigan. Ngunit bigla niyang sinaksak si Michael hanggang sa ito ay mamatay. Tiniyak ni Sofia na maaalala ni Michael kung sino ang pumatay sa kanya. Sa mga oras na iyon, tapos na ang kanyang misyon ng paghihiganti. Lumabas si Sofia sa lungsod at nakihalubilo sa maraming tao. Dito ay sisimulan niya ang kanyang buhay ng mag-isa tulad ng sinabi ng kanyang ama. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Nag-enjoy ka ba sa panonood? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang astig. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.